Good morning! Late na yung pagiging morning natin. This is 8:10 na. So, nangyari, pagising ko kay Kuya Guard, dito ako nagstay sa Forest Hotel Restaurant sa San Isabela. Napilitan ako bumalik galing Abot. Balik ako puntang Rojas. Yan yung itsura ngayon ni Maddox. Naabot na ako ng pagising ako ng 4 o'clock. Nagising ako 4 o'clock, sabi ko maka-idlip muna mga masyado pong madilim kasi magtatapok ako medyo delikado sa tapok Patulog muna ako, sabi ko mga 1 hour. Yung 1 hour na yan, naging 5, 6, 7, 4 hours. Grabe. Anyways, yan ang itsura ngayon ni Maddox. Baka kailangan ko siyang pa-change on kasi hindi ko na gusto yung mga Tapos yung GB box, may tumutulog, hindi ko maintindihan. Check ko, yun yung setup niya. Yung napunit na yung tent ko, kakahataw ko kagabi, napunit na ako. Yung cover lang naman. Tent ko, tripod, yung monopod na Tapos yung setup ko. Tapos naka-charge ako sa loob sa may battery. Ayoko pa pakialaman yung wiring. Ayoko pang nakaluloy ito habang bumiyahe ako. So, yosin mo na coffee. Then, let's take it from there. Siguro makukuha ko siguro Tabuk 4 hours hanggang Sagada to Baguio, mga siguro 4 or 5, and then from Baguio Bigan, packet tayo. So, nag-looking camera ko. Hindi ko alam ba't nag-looking camera ko. Fully charged naman siya sa hotel. Baka siguro dahil second hand na siya at medyo parang lobo na yung battery. Kaya siguro nagluloko na yung camera. Pagpasok mo ng Tabuk, makikita mo itong ganitong kahabang kalsada. Maraming mahabang kalsada, maraming berde, maraming puno, hindi ganun kahangin, tsaka wala masyadong sasakyan. Baka siguro dahil sa kapapasok lang ng bagyo o katatapos lang ng bagyo at may paparating na bago o napakadalang na daanan ito ng mga private vehicles. So ito pala ang binabaybay natin mahabang tulay. Hindi ako familiar pa nito pero Google nyo lang yung name ng tulay. Hindi ko masyado na-record ng todo kasi one battery lang ako, conserve battery ako at hindi ko akalain na from this point onwards maganda na yung footage. Kaya importante talaga na dapat either tatlo battery mo sa camera mo or meron kang charger na kahit papaano charge niya yung camera mo habang nasa biyahe ka para hindi sayang. So ito yung day 2, yung panahon na nanghinayang ako dahil kulang ako sa footage, battery at iba pa. Okay, so dito tayo sa Tabot. Nag-U-turn lang ako para pakita sa inyo ito. Napakagandang tanawin. Ganda, no? Gandang tanawin. Yan ang ingat-ingat pati lumot-lumot na yung kalsada. Ganda niyan, no? Hindi lang kita kasi daming dami pero ang katry ito. Masok maligo dyan, no? Ganda. So, galing tayo ng Rojas, barangay Abot sa may Isabela. Masok tayong Tabot. Dapat kagabi natin titirahin ito, kaya pinagsabihan tayo na wag dadaan dito pagkagabi. And I do understand bakit hindi tayo dadaan ng gabi to. May binabako pa doon, siguro pinalaliman. This place is so nice. So yung daan dito sa Tabuk. Yung daan dito sa Tabuk is grabe yung mga hairpin turns. Brutal. And tatlong bar na lang yung gasolina ko. Hindi ko alam kung makakaabot pa ako sa Sagada, pero I think that's the last store na
Mga pipila na mga bagay, may mga boulder na ganyan, ingat-ingat kayo. Yan, nak ng tipak. Beautiful is this, my God! Saka madalas po yung kalsada. Naghahalong lumot, graba, pasa. Yan. Again, this is Tabuk. Ito po yung route from Isabela going to Sagada. So papalit tayo ng route since yung original route natin is Magapit Suspension Bridge, and then after na Magapit Suspension Bridge tsaka tayo dadaan ng Pagudpod. So from what I heard or what yung mga sinabi sa akin is bago dumating ng Patapat Bridge merong landslide. So hindi na passable yung lugar na yun. Semi landslide na ay na-clear na lang dahil sa mga tumadaan na sakit. Wow, hairpin turn. Buta ka. Hindi na natubulas doon. Buti na makapit sa harapan. Masyado akong wow. Tanong dito. Bigas pa ba ako? Okay, mga naibigin. Hairpin turn again. Ay. Puro ganyan makukuha mo dito. Puro hairpin turn na hindi maitindi. Portal. Oh, tumudulas. Yan ang kagandahan pag nagka-counterlean ka eh. Pag nagka-counterlean ka, ayokong huwag ka paparad sa mga ganyan. Pag nagka-counterlean ka, alam mo, ginawa ng decoration yung boulder na nalaglag galing sa bundok. Pag nagka-counterlean ka, pag dumulas ka, at least ka paano marirecover mo. Hindi ka to pagka pinahangking ng katawan mo, dire-diretso sad-sad din. Ay, ang pangit ang kalsada. Kalawag Elementary School. Diyos ka ba ako? Kalimutan ko pa mag-charge sa hotel. Ng camera. So kwento natin from the beginning. Maris tayo ng Marikina. That was I think 3:30 or 4. Sarita na tayo na papuntang Baler. Going to Baler, ano ba? Siguro isang full tank ko lang yan. Tama, isang full tank lang ng ADV yun. From Marikina to Baler. May kasama pang Kapalabaka. Sorry. Nasungay. Mga bato na laglag. Pero ganda sa natanawin, no? Oha. Tumigil tayo para makita. Para makita nyo gaano kaganda ang tanawin nini. Oha. Ganda. Kabundukan.
So, from Baler, Nueva magano ako. So, from Baler, pumunta na sana ako ng Dipakulaw. May nakilala ko yung mga, CFRC or Kawayan Friends Riders Club. Sorry. Kawayan Friends Responsible Bikers. CFRB. Ay, bagay nakalimutan ko. Then, sabi nila, mayroong part dun na after Baler, papuntang Tipakulaw, nag-landslide, so unpassable. Dahil hindi passable yun, sumubay na lang ako sa kanila. So, balik ako from Baler to Nueva Ecija. From Nueva Ecija, umakit kami. Tumahan kami sa pinagdadaanan ng mga truck. Umuulan-ulan pa nun. Tulas ng kalsada, promise. Pagka yung diesel na natapon sa kalsada na may kasamang ulan, Diyos ko po, para kang nag-enduro, hindi maintindihan. Sana naman sa Sagada may gasolinahan. Taluin ko na yan kahit litro na lang yan. Hindi ako po pwedeng wala akong gasolina. Excuse. Yung tanong nyo kung malamig na ba dito? Medyo. Hindi pa ganun kalamig talaga, lamig. Dumudulas talaga. Ramdam ko yung pitik eh. Sarap. Ito yung mga gusto ko na mga lugar. Akala mo yung kalsada kinadkad sa gilid ng bundok. Oh, what's this? Let's see what's here. Yung mga ganito ibig sabihin ito, meron siyang pagkakabangin. Mga kapatid, bangin siya. Oo. Nope. Okay, saan ba tayo? So, nagkahiwalay-walay na kami sa Isabela. Kasi taga-Isabela sila eh. Then, kumanan sila, ako kumaliwa, papunta ako ng Tugigaraw. On the way to Tugigaraw, inabot na ako ng gabi. So, nung nasa Aurora, tapos San Miguel ba? San Miguel ba? San Manuel or San Miguel. Then tapos nun is Rojas. Tapos nung pupunta na ako sa Barangay Abot, sinabihan na ako dun sa Barangay Abot na nagkaroon ng landslide bago dumating ng Patapat Bridge, unpassable daw. So, nag-isip na ako gabi naman na, bala ko sana matulog na sa Tugigaraw. Kaya lang, sabi sa akin yung lugar, yung tawag dito, pagitan ng from bahay to bahay is malalayo, tapos madidilim, walang ilaw. Wala man lang yung mga peg sa kalsada na makikita ng kalsada, wala. O kaya yung poste sa ilaw, ilaw ng poste, wala din nun. Oh my God! Would you look at that? Ano mo yung one slight mistake and you're dead.
napansin ko rin na dumadaos-dos yung aking clutch. Masyado ma-review aking arangkada. Hindi ko kasi naliha yung yung clutch pad. Oh, Diyos ko po, nakakatakot itong truck na to. Dapat ito ma-overtaken ko na. Yung tubo na yan baka yan pa kamatay natin Doon nakatali yan, ayaw ko pa magpasigurado. Siguro. Para naman yan, Tagalog na lang. Mas ito magsalubog. Okay. So, may iwan ko muna kayo at conserving battery na tayo. At medyo mahaba-haba pa yung ating biyahe. So, from Sagada, Baguio. Then, from dating ng Baguio, pag-isipan ko pa paano ang route ko papuntang Pagudpud. Pero, I'm really planning on finishing this north ride. Sayang naman yung nilaan na oras, pera, at lahat-lahat. Tapos, wala rin, mauunsyami rin. So, wala tayong ano. So, later guys. Welcome to Mountain Province. Would you look at that? Ano? Ito pa malapit dyan. Lang yan ang maganda. Ang ganda ng kalsada. So yung kalsada dito, nag-one lane. At naputol na naman ng SJ6. Hindi ko siya talaga naubos na siya. Talaga ito yung part na gusto ko talaga siyang kunan. Yung buong experience ng Mountain Province. Sariwang hangin, kabundukan, lahat ay berde. It's just you, the motorcycle, and the road. Nakakatakot nga kasi wala kang kasabay, wala kang kasunod, puro bundok. Pero makakapag-isip ka na ang sarap talaga mag-road trip. Karamihan ng mga video ko or karamihan na halos na yung susunod na dito is 9x6 na katulad dito. Medyo i-advance natin ng konti kasi karamihan na puro mga images na. Ito yung part na malapit na ako sa Baguio. Nilagpasan ko na ang Sagada. Not too sure which part of Mountain Province this is, pero lagpas na to. Tapos yung dalawang images sa gilid, yan yung may pagkakanan kapag kakaliwa. Pag kakaliwa na ako dyan kasi papunta na ako ng Baguio. Another part again ng Sagada, in transit ang Sagada to Baguio, mapansin mo yung araw, hindi na siya ganun kataas. Natatabunan na siya ng bundok. At pasensya na, Samsung A50s yung cellphone ko, yan yung kumuha. Hindi siya ganun kagandahan pagdating sa low light. Moving on, balik tayo ulit sa part na nung bago kinuha yung video. Ito na yung mga images ko along the way. Ito yung after ko kinuhanan yung maikling kalsada. By the way, ang mode of transportation nila dito is parang coaster, maliit na bus. Alam mo yung nakikita nyo ng mga shuttle, so walang aircon. Mga siguro mga 20 or 30 persons. Yun yung nagdadala from one barangay to another within Mountain Province. Hindi ko lang alam magkano fare niya, pero pasalamat na lang ako sa Diyos at hindi ko sila nakasabay or nakasalubong. Kung hindi ko alam kung paano ko tatabi. Kasagsagan, kumbaga, itong part na to, ito yung part na kadadaan pa ng bagyo, kaya maraming landslide, maraming nangyari.
hindi siya yung talagang buong kagandahan talaga ng Mountain Province. At yan, kita mo na, batong malaki na yan. Siguro kabago-bago last ride yan, hindi pa nila dinadaanan, hindi pa na nakita. Nag-park ako dyan. Sensya na. Anyways, ang dami kong gusto ikwento sa area na to na sana gusto ko balikan, pero balang araw. Siguro balang araw, balikan ko to and then let's take it from there. Okay, so nasa Baguio tayo. Woo, lamig! Oh, lamig! At nag-cut na naman ang camera at doon na nagsimula na hindi ko na siya mabuhay kasi nalobat na. So nakita sa image na pahinga ako 7-Eleven Baguio, kinain ko lang Pringles tsaka I'm not too sure if I remember it, energy drink. Napakalamig po ng Baguio at that time. From Sagada to Baguio, yung suot kong jacket, yung suot kong vest, nakakapote pa ako. Pinagtatawanan akong tao, ba't ako na ganun? Napatigil pa ako sa mga store, naghahanap ako ng leather jacket. Wala akong makita. So I think that's 6 o'clock nung nagpahinga ako dyan. After kong kumain, umarangkada na ako. Ngayon, sa susunod na image na nakikita nyo, wala po ako nilabag na bata sa Baguio. Tumigil po ako sa police station kasi ito lang yung pinaka-safe na lugar na pwede akong makiusap na mag-charge ng phone ko at awa naman pinaunlakan tayo. Shout out sa Baguio Police Station 9 sa pag-charge po. Tatanungin ko malaking utang na loob po sa inyo. Nakicharge ako dyan, nakipagkwentuhan pa ako sa kanila. Ang babait po nila. Maraming salamat po ulit. Sana sa pagbalik ko maambunan ko kayo. Anyways, siguro mga 9 or 10 na depart na ako sa substation na yon at rumatrat na ako papuntang La Union. Sa nakikita sa route ko, dapat according kay Google, makukuha siya dapat ng 2 hours, pero kinuha ko siya ng more than 3 hours or almost more than 3 hours kasi nabutan na ako ng alas 12 sa biyahe sa tulay ng La Union. And that concludes day 2 ng ride. Ito yung part na talagang kahit na sabihin mong fully charged yung camera ko, nanghihinaya ako sa mga footages na dapat sana makuha ko sa Mountain Province. Anyways, on with day 3. So, from 12 midnight, simula na ako bumiyahe papuntang Pagod po. Dito na yung part na naghahalo na yung pagod, antok. Nagdadalang isip ko na ako, ba't mo ginagawa to? Gusto mo na umatras. Kinuha ko yata siya ng 6 hours or 7 hours. I can't remember. Nawala na pagod ko nung nakita ko malapit na ako sa dagat. Which is, eto na yung image. Alam mo yung malapit ka na sa destination mo, naamoy mo na yung dagat. I mean, nakikita mo na yung dagat to be exact. Kasi, putok araw na eh. Alam mong makakamit mo na yung target mo na lugar. Wala na, mga dead na camera ko dito eh. Both SJ6 at saka yung SJ5000 ko dead na. So the only thing na buhay sa akin is yung cellphone ko. Nung nakarating na ako sa destination, shoutout kay kuya na police. Nag-offer siya na kuhanan ko daw siya ng picture, pero sabi ko okay lang, shoutout kuya. And I reached Pagod po. So after that, dumiretso ako ng Patapat Bridge. Walang kasasakyan. Solong-solo ko yung buong area. Kaya syempre, picture tayo pang my day, pang record or memory. Kaya lahat na ng klaseng post na alam ko, pati yung picture na kinuha ko nun sa Leyte, sa San Juanico, ginawa ko rin yon, pero different motorcycle. Sana balang araw makapag south ride naman ako, yung destination na pinuntahan ni Magnus. Tapos pag napais ko si Magnus, siya naman ang pupunta ng north.
So, andito na tayo sa Timantang. Sorry kung na-mispronounce ko. Timantang Rock. Picture ulit tayo. At katapos ito, hanap na ako ng lugar na pag-i-stayan. Bala ko sana mag-tent, kaso alam ko may paparating na bagyo. So, naghanap ako ng pwedeng upahan para mapagpahinga at makapauwi na. So, ito yung pinag-i-stayan ko dito sa Pagudpud. Aircon siya mga kapatid. Maliligo muna ako. Nakakahiya. Diyos ko, Maria Joseph. Ligo muna ako. And then, let's take it from there. Ay, charge ko pa yung camera. Itong cellphone. Kasi na. Later. Okay, today is Tuesday, right? At grabe, lakas ng ulan dito. Lakas ng hangin. Makikita mo sa background yung lakas ng alon. Ang lakas ng alon. So, supposed to be, aalis ako ng 3 o'clock. It's already 3 o'clock. And grabe yung ulan, bro. I don't like this. Ang araw-araw kanina, biglang nagkaganto mundo. So, kunin ko muna yung aking top box. Kunin ko lahat kasi pag nagtanggal ko ng top box, dalhin ko dito. I-load ko na dapat ko i-load. Maki-request ko yung spinner, kaya dapat spinner. Tapos, bira na kami ni Maddox. Ayoko ma-stranded dito sa lugar na to. No. So, dito ngayon tayo sa Pagudpud. Stranded tayo. Si Kuya, ano po? Si Kuya Sammy, tsaka si Ate Jeremy. Nandito tayo sa Angels Inn. So, doon ako nag-stay. Ang rate po nila is 1.5. Tapos, 1 room siya, air condition. 2 po, double deck. Pwede po kasya 3 sa baba, no? Tapos 2 sa taas. Okay lang. Kung gusto yung bumisita, dito lang po ito sa Pagudpud. Pagbaba po, sa main road, may pakaliwa po doon, bababa kayo. Lalagpas kayo ng anong bato po yun? Yun, Timang? Nabulol ako. Nabulol ako. Timang Tangmarak. Ito yun. Basta ito, bisitahin nyo. Marami naman dito, pero ito marirecommend ako kasi ito yung pinag-stayan ko, tsaka ito yung maganda ang hospitality. Ngayon, tatakbuhin ko kung ano yung pinaybay ko from here, Lawag, tapos La Union. Bahala na later, pero ayoko magstay dito ng matagal kasi hindi ko gusto kasi kanina dapat alis ako ng stress kaso ang lakas ng ulan. Ayan na nga, oh. Paano guys? Later. Wala kayo babatiin? Shout out. Uy, Marikina po pala kayo. Taga sa Marikina. Eric Caliboso. Sabihin nyo na okay lang ho kayo dito. Sige, salamat po na marami. Later guys. Correction, hindi Angels, Aiden's Homestay. Okay, may sari-sari store sila. Okay. So, masakit tayo ko. Ayan o. Makita nyo gaano anong bagyo. So, today is Tuesday. It is exactly 4 p.m. Time na brought to you by maalala kayo. Nahamog ako. Lakas ng alon, no? Pakita ko sa inyo. Doon tayo sa may bato para makita nyo kung ano itsura po niya. What does it look like when it's typhoon season here in Pagudpud? So, ang dami mga maistayan dito. Lakas ng hangin pero hindi umiikot yung windmill. Napaka walang hiya. So here it is. Siguro yung kanyang
Pakita yung gano'ng kalaki alon niya. Oh, nahangin ako. Laki yun. Is that a seagull? Oh. So, lakas ng hangin. Nahawi ako. Ano? So, may kidlat-kidlat pa. So, andyan yung bagyo. Somewhere there. Either there or somewhere there. Ang bagyo. Sana maabutan niya pa to na buo pa halos yan. Meron pa may butas doon, no? Ganda yung view doon. So, this is Pagod Pod. And we're going home. Ride safe to me. Later, guys. Okay, fully charged kayo ng aking camera. Thank you po sa Aiden's Resort or Aiden's Homestay. Napaka-accommodating nila. Salamat po marami. At sana sa susunod na balik ko mag-stay pa kami dyan. Ngayon, kung may iba pa kayo recommend na ibang inn na ganyan, nasa inyo na po yun, pero nire-recommend ko yun kasi yun na yung in-stayan ko, yun na po yung pinakitunguhan po ako ng todo, hiya naman po ako. Ala ko, kubo lang na may saksakan kasi hinihingi ko, binigay sa akin kwarto na may aircon, kaya hindi na ako nila-discount. So dito ngayon tayo sa Pagod Pod and racing home. Ewan ko ano pangalan po ng bagyo, natapos na yung Maymay at ito yung pangalawang bagyo after Maymay. So ito sa mga pictures ko na makikita nyo, hindi mo possible ang Patapat. Wala halos dumadaan sa Patapat. Dito sa ADB, hindi mo ramdam na mabilis na palang takbo mo. 50 na palang takbo mo. Dapat 40 lang. So basa. Basa yung jacket ko, basa yung pang cover ko sa upuan. Bale, okay lang yan. Added weight yan sa harapan. Kasi masyado na mabigat yung likuran ko. So nilagay ko na siya sa harapan para may counterbalance siya. Para pagka umakit ako, marangkada ako hindi ako liliyad. Kasi na magkaka-wind noise tayo kasi every now and then binubuksan ko yung visor lid ko at naghahamog ako. Now this, from Sunday up until right now, was a nice adventure. So naka 1,307 kilometers going to Pagod Pod sa mga ibang mga diversion, mga routes ko dahil sa mga landslide. Tapos ang aking mileage is 43.4. Kaya gayang kataas po yan, 43.4. Subukan nyo umakyat kayo na ng Tabuk bypass papuntang Baguio. Ngayon kala kundi bumaba kayo sa siguro mag 38 kayo doon o kaya mag 36 kayo doon kilometers per liter. Moving forward, so andito ngayon tayo sa pauwi na. So going back from the beginning, malis ako ng Marikina ng mga bandang 3:30 if I remember it correct, and then I headed out to Nueva Ecija. So on my way, talagang bumabagyo na talaga. That was Sunday, October, what not? Since today is 16. That was October 16, correct me if I'm wrong. So, tuloy-tuloy pa rin po ang nila, ang pag-aayos nila ng area. Yun, so, Nueva Ecija, kumano na ako, punta ka ng Baler, kasi ang route ko, Baler, Dipakulan, tapos paakyat ako ng Dipakulan, punta ng Isabela, from Isabela going to Tugigaraw, from Tugigaraw punta sana ako ng Agapit Suspension Bridge. So I was supposed to vlog that,
But pagdating ko pa lang ng Lagpas Rojas, may barangay Abot, Isabela, sinabihan ako na unpassable ang how would I say this, ang tapat. So going back, nasa Baler ako, papagas ako, nakasama ko ang ano bang rider, so CF RB, that is Kawayan Friends Responsible Riders. Tama ba? CF Bikers, sorry, Bikers, Responsible Bikers. Wala na, so 4 hours lang natulog kasi dito, kaya pasensya na yan, hindi ganun ka fluent yung vlog ko. Going back, so from Baler, papagas ako doon, nakausap ko sa mga grupo nila na unpassable daw papuntang Ipakulaw. So sumubay na ako sa kanila. So from Baler, bumalik ulit kami ng Nueva Ecija, umakyat kami papuntang Isabela, kasabay ko sila. And take note, mga mamo yung mga yan, shoutout sa inyo lahat. Yung apat yata, 5 naka X-Max, isa lang kapares kung naka ATV doon, pero hataw ng hataw. Full stock lang yan, pero alang niya kung humataw. Baka siguro yung aking pangkilid hindi kumakapit ng maayos, kaya siguro umano. Pero regardless, sa mga factory kaya mataas yung aking mileage. Going back, so nag-iwalay-iwalay na kami, sila kumahanap punta Isabela, I forgot what road it was. Tapos ako kumaliwa papuntang Tugigaraw. So habang tinatahak ko yung papuntang Tugigaraw, yung Aurora, San Miguel ba? San Manuel? I can't remember the road itself. Tapos Rojas, from Rojas, naabot na, Isabela pala, inaabot na ako ng ano. That was I think 4:30, 4:45, Isabela. Kasi hindi biro yung biyahe. And then what should I say this? So konting alalay tayo dito at nakulan, hindi laging nadadaanan ng lugar. So from there, Isabela, sinabihin ako doon ng isang tindahan na wag na akong tumuloy at balak ko sana magtabok nung gabi, tirahin ko ng gabi yun. Alala ko, sabi nga pala ni Pops Eman, wag na mag-aakyat ng Mountain Province ng gabi. One is, bukod sa napaka-treacherous nung area, better safe than sorry. At kung pa mga factors yun, ha. Anyways, going back, so from Barangay Abot, Isabela, bumalik ako ng Rojas, nag-check-in ako sa Forest Hotel. That's along the main road. Ang rate nila doon is 1,000 overnight. So within 12 hours from the time na nag-check-in ka, hindi ako nag-stay doon na matagal. Well, nag-stay ako na matagal doon. Supposed to be, by 4 o'clock, alis ako. Nung ginising ako ni Kuya Guard, siya nga pala kuya, at ako'y natulog ulit. Nangangailangan yung katawan ko na ng tawag dito, ng kama. So from that time, alas 4, nagising ako, tulog ulit ako, nakaalis ako Isabela, alas 8, tinahak ko na yung tabok. So from 8:30 AM hanggang Baguio, siguro makarating na akong Baguio, siguro mga magsi-6 na. Mismong Petron, Baguio. And then from Petron, Baguio, I planned on going to San Fernando, La Union. Nalobat siya. So no choice ako. At ako'y naghanap ng nakiusap ako sa mga station po doon, yung police station. Shout out sa mga police po sa station PS9, that substation number 9 dyan po sa Baguio papuntang La Union.
Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Pinayakin niyo po ako. Pinintulutan niyo po akong mag-charge ng cellphone. Kahit na hindi ko na full charge. Pero gusto niya full charge ko. Kailang gagabihin na ako. So nakalis na ako doon from 9 p.m. And niratrat ko na from Baguio to San Fernando, La Union to here. At nakarating ako kanina, I think that was almost 7. So ganun ko siya niratrat. During the time habang niratrat ko siya, yung mga long stretches, hindi ko mawaris ko utak ko yung mga pagsubok na uwi na ako, yoko na. Tapos yung notion na alapit mo na, ilang oras na lang, ilang kilometro na lang, andyan na yung target mo, pagod. And here I am. So I started off from San Fernando yata, nakalagay yata ito 89 kilometers or 87 kilometers. And that 87 kilometers was not a nice ride because gabi yun, stretches, makakasabay mo yung mga bus na walang ginawa ko, gumataw yata ng 120 yata, 150. Yung mga truck na ganoon din, makakataw din ng mga naglalaro sa mga 90 to 110 ganoon. At saka mga sakyan ng makakataw din. So I maintained my speed at 80 to 90, between 70 to 90 ganun. At mahirap din na ihataw-hataw, but hindi naman siya design na pang break in. Sinubukan ko siya ihataw nung from pagkaliwa ko sa Isabela papuntang Tugigaraw, yung Y intersection, T intersection doon, papuntang Isabela papuntang Tugigaraw. Nagkaroon ng long stretch, hinataw-hataw ko siya. So I maintained 110 throughout 110, naglaro sa 100, 110, 100. Then I noticed na nung nagstay ako sa Isabela, iba na yung tunog ng makina. Naawa ako. Kasi pa medyo tight na yung budget natin. Now from this time on, ito na yung part na mas matinding pagsubok. Going here is a challenge. Going home is more challenging. So babaybayin ko yung pabalik ng La Union, and from La Union bahala na si Lord. So alisan na ako dito ng 3 PM kasi sa gusto kong maliwanag pa, gusto kong i-video pa na maayos yung lugar, pero sa palad mukhang hindi na. I'll still try to video my going home adventure. Sa ngayon, maraming salamat po sa lahat ng mga taong tumulong, tumutulong at nanonood ng channel ko. Maraming salamat po. Pasensya na nga pala, hindi ako palasagot sa comment. Before po tayo, hindi po natin prayo ang YouTube. Pasensya po. Siguro pagka nagka-merch na ako, katulad sinabi ko ng mga unang vlogs ko, I'm planning to have a merch. So most likely yun yung mga something na majority na either Skytribe or ATV accessories, mga gamit mo pang camping and whatnot. For now, thank you guys for watching. This is Nomad Rider PH signing out. I always say, stay humble, be true, ride safe. Peace out, Joe. Till the next video.